Magandang umaga po sa lahat. Sa umagang ito ay mayroon naman tayong panibagong kaalaman na may bahagi ko sa inyo. This is free tutorial for all those who have washing machine katulad nito. Kung ganito ang gamit nyo, kita ko sa inyo ang brand unang-una. So once again, magandang umaga po sa lahat. God is good all the time. So ito po yung mga brand niya, Panasonic washing machine. Ito ay tested na talaga ito. So ito aayusin natin kasi sa katagalan na ay bibigay na yung mga parts niya. Ang sira nito ay una ipapakita ko sa inyo kung ano ang klaseng washing machine na to. So ito po yung washing machine niya. Kung ang washing machine nyo ay katulad nito, Panasonic 66.0 kilograms, ayan po, yan po. Kung katulad nyan ay patuloy kayong manood sapagkat meron akong ibibigay na kaalaman tungkol sa mga washing machine. Unang-una, ang sira nito ay belt. Yung belt niya ay maluwag na. So unang-una maghanap ka ng vacant area at tagilid mo yung washing machine at saka tingnan mo dito sa ilalim. So wala na siyang belt. Wala siyang belt kasi chine-check ko ay yung belt niya ay napakaluma na. Kasi pag yung belt niya ay sobrang tadtad na, sobrang pudpud na, ay hindi niya kayang buhatin na paikutin ito. Ito ang mag-iikot na magwawas ito. Lagyan mo ng water dito with yung sabon na pang washing natin. So pag pudpud na ang belt dito ay hindi niya kayang ikutin ito. Ito yung wheel niya, nakakonect doon sa yung parang flywheel niya. So hindi niya kayang ikutin kasi pudpud na. Mag-i-slide na siya dito, guys. Mag-i-slide na siya dito. Dito yung naka-attach. Tsaka ito yung motor niya. Ito yung motor niya. Wala namang problema. Condition pa naman yung motor niya. Ito chine-check ko. Yan lang po ang problema kung bakit. Kasi ikot din yan siya, ikot pero wala ng lakas. Paglalagyan mo ng 4 na sanina, 4 na damit or 5, lalo na kapag mabibigat katulad ng mga pantalon, cargo pants, ay sigurado hindi niya kayang ikutin kasi yung belt niya ay luma na. So sa mga may may mga washing machine na drive-in by belt, ito drive-in by belt, pakita ko sa inyo ang belt na gagamitin natin, ilalagay natin ito. Sa paglalagay, tuturo ko sa inyo, madali lang. Ang iba mahihirapan, tanggalin pa nila dito, tanggalin pa nila dito, dito guys. Ito, tanggalin pa itong bolt na ito. Panunid na tanggalin mo yan. May sekreto dyan kung paano ang paglalagay. So ito guys, ito yung belt na binili namin. Ito yung mga tools ko, tools, star screw. Ito yung belt. Yung belt niya ay 4L. So depende, maraming brand dyan, pero ito ang nabili namin. So 4L340. So ito, branded ito guys, MVP Power Belts. So pero may mga brand naman na Panasonic belt. Depende yan sa iyo kung anong bibilhin mo. Pero ito ang walang ibang nakita. Ito lang nabili namin. So ito ilalagay natin. So sa sinabi ko guys na pagpudpud dito hindi niya kayang buhatin doon. So mabigla ka na lang na yung bago pa ito ay kaya pa niyang i-drive yung 5 kilos hanggang 7 kilos. Pero sa katagalan, yung pagmasira nitong belt guys, ito pagkita ko sa inyo kung ano ang masira niya. Nakita mo itong thread niya, ito para mga ngipin, dami ngipin ng gabas, ngipin ng kilat. Yan ang mapupudpud yan siya guys. So yan, wala na siyang thread, yan parang gabas, parang ngipin ng pating. Yan, mapupudpud yan siya hanggang hindi na siya magkapit dito. Diyan yan siya naka-install. So sa pag-i-install, pakita ko sa inyo, madali lang. Ito guys, sekreto sa lahat ng gusto mag-DIY, ituro ko sa inyo kasi matagal na akong nag-aayos ng mga sirang
driving belt. Ngayon mga sensorized na. So ito mga driving belt. So, pagkita, unang-una ilagay mo dito yung main drive niya. Ito yung main drive niya guys, dito. So kung nakikita nyo ito yung main drive niya. Yan, main drive yan. Lagay mo dito sa taas. Yan. Pagkatapos, paglalagay dyan, sorry guys na ako lang isa dito. So, ako lang ang naghahawak sa cellphone. So, dito, ilalagay mo dyan, siguraduhin mo na yung main drive niya nakalagay din doon. Yan. Iikutin mo yan, dandahan ka lang. Yan, ikutin mo. Hanggang tumigas yan, patuloy mo lang iikutin. At saka dandahan lang pang hindi mabiyak. Yan. Yan. Yan guys, oh, tingnan mo. Madali lang ang paglagay sa belt, bago na mga belt, pangbalik kondisyon ng ating mga washing machine. Ito ay, paalala ko sa inyo, ito ay mga drive-in belt pa. So ngayon, sa mga bagong washing machine ngayon ay high-tech na. So titingnan natin guys, ko sa paikutin natin mamaya, i-start natin kung ano na ang function niya. Ito guys, so okay na siya. So i-start natin. Lagay natin sa source. Guys, test drive natin kung okay ba siya. Tingnan mo guys, maganda niya ang kanyang ikot. Yan, may lakas na siya. Yan. Pero yan siya, ang continuity niya ay okay man. Pero merong final na pagtitest dyan. Paano mo malalaman ngayon kung lalagyan mo ng water at saka may sabon, may water, may mga damit or whatever? So ganito, gagamitan mo niyang kamay, lakas dito. Kung mag-i-stop siya, gaginitan mo ng pwersa, lakas mo. Kung mag-i-stop siya, ay meaning to say, ay hindi suited yung belt para sa kanya. Maluwag lang yung belt na nabili mo. Yan po ang pagtitest guys sa ganitong klaseng washing machine. So lagay natin kamay natin at saka gagamitan natin ang lakas. Kung hindi kayang i-stop sa kamay natin, ay nagpatutuo lang na okay yung pinili natin na belt. So guys, subukan natin. Tingnan mo guys, no, hindi siya kayang pigilan. Oh, hindi siya kayang pigilan guys. Lagyan ko yung lakas. Isa pa guys. Yan guys, oh. Tingnan mo guys. Meaning, ayos ang mga nabili natin na parts guys para sa ganitong klaseng uri ng washing machine. Yan lang guys ang naibahagi ko ng kunting kalaman tungkol sa ating mga washing machine. Marami pong salamat sa suporta sa channel ko. Try to visit my channel, God's Reapers. God bless you and good morning once again.